Dito na tayo sa last part mga boss, na pag medyo tumagal na sa biyahe si customer at niliko niya yung manibela pakaliwa or pakanan, nagkakaroon na ito ng dagutok. Dahil nga nagawa ko na dito sa driver side, lipat naman ako dito ngayon sa passenger side. I-check ko muna pala itong gulong mga boss kung merong kalog dito sa rack end, tie rod, ball joint, lower arm bushing niya, at higit sa lahat dito sa steering rack bushing. Kaya lang nung inuga ko nga itong gulong, wala naman akong naramdamang problema dito sa pangilalim ni customer. Tuluyan ko nang tanggalin yung mga nut dito sa gulong para ma-check ko na yan. Kaya lang talagang matindi na naman yung kapit ng gulong niya dito sa hub bearing. Pag ganyan mga boss, lagyan mo muna ng isang nut itong gulong bago mo siya sipain patalikod. Yung gilid ng gulong ang sisipain niya mga boss, alalay lang. Yan, ganun lang. Kaya naman nilagyan ko ng nut yan mga boss, just in case na dumulas yung jack mo, hindi ka maaksidente. Dahil nga sa meron pa ring gulong nasasalo. Tanggalin ko na itong gulong mga boss, tapos ilapit ko itong camera. Tapos ipapihit ko yung manibela papunta sa kaliwa. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinapihit ko yung manibela niya para mas maluwag ako makapagtrabaho. Tinanggal ko itong pin dito sa tie rod, tapos yung nut niya na number 17, niluwagan ko lang muna, tsaka ko ngayon paluin ng ball hammer itong steering knuckle niya para bumitaw itong tie rod. Ganun lang mga boss, pag gagawa kayo, simple lang, kumbaga basic. Kaya ako naman tinanggal itong tie rod dito sa steering knuckle para ma-check ko itong rack end niya kung merong kalog dito sa rack end, sa tie rod, at higit sa lahat yung bushing niya dito sa steering rack. Ayan o, walang kakalog-kalog. Napapansin ko lang kasi sa mga biktima lagi nilang sinasabi ang sira daw dito bushing kaya lumalagotok. Siguro sa bawat paggawa nila ng sasakyan, yun na lang lagi ang sinasabi nung gumagawa. Sira yung bushing niyan dito sa rack and pin nyo kaya may lagotok. Mali, hindi lahat ng lagotok doon nang gagaling. Siguro kung ikaw ang gumagawa, laging yun ang hatol mo. Ilan na ata yung iba't ibang sasakyan na ginawa kong ganito, ang problema lagotok. Laging yung bushing lang ang kaya yung isagot, ibahin nyo naman. Kawawa naman kasi yung customer, biro mo may lumagotok lang sa manibela niya, sasabihin nyo agad bushing. Di ibababa nyo yung buong steering rack niyan, di mapapalaki yung gastos ni customer. Tandaan nyo mga boss, bago ko simulan ng trabaho, chinecheck ko maigi yan. Kasi kaawa-awa naman si customer kung laging hula na lang yung isasagot ko sa bawat magpapagawa sa akin. Mapapagastos sila ng malaki. Gaya nito mga boss, na-check ko na to nung part 1 pero chinecheck ko siya ulit. Nung mapansin ko talagang mahigpit pa naman yung bushing dito sa steering rack, pinulit ko mga boss, ayun ginamit ko pantulak tubo kung kakalog itong steering rack niya. Hindi gumalaw yung steering rack. Ibig sabihin yung tinuro ko, yung bushing niya, mahigpit yun, walang problema. Kaya kahit sabihin mo pang napakamura lang ng bushing, ba't ko papalitan hindi nga sira? Lalabas niyan, lolokohin ko pa yung customer kahit hindi naman sira, papalitan ko. Nakita mo naman, ginagawan ko nga ng paraan para hindi na mapagastos si customer. Hindi ko na nga ibinaba itong steering rack niya para hindi na siya magbayad ng labor ng mas malaki kaysa dati. Grinasahan ko na lang yan. At sigurado naman akong magiging maayos yung trabaho ko, huwag kang mag-alala. Balik na nga ako sa trabaho mga boss dahil nga sa wala namang problema dito sa steering rack bushing niya. Nakita nyo naman, pinahiran ko na lang ng grasa yung steering rack. Tapos binalik ko na ngayon itong steering boot dito sa steering rack niya. Ipinasok ko na yan. Tapos dito naman sa tie rod niya, kinonek ko na yan dito sa steering knuckle. Tsaka ako ngayon nilagay na itong nut. Pinakapit ko na yan sa thread niya. Tapos gumamit na ako ng impact wrench. Yung socket wrench yan mga boss, number 17. Tsaka ako ngayon ipinainal yung higpit. Tapos yung pin dito sa tie rod, huwag nyo kalimutang ilagay. Pag okay na, gamit ka ng plier. Para itong clamp dito sa steering boot, mailagay mo na rin. Importante yan mga boss. Ayan yung clamp dito sa steering boot, ilagay nyo yan. Tapos doon naman sa kabilang dulo ng steering boot, kung makikita nyo, cable tie na lang yung nilagay ko dyan mga boss. Actually, pag bumili ka naman ngayon ng steering boot, cable tie na rin yung nakalagay sa kanila hindi na yung steel, hindi na karamihan, cable tie na rin yung nakalagay pag bumili ka ng bagong steering boot. Dahil okay na ako dyan mga boss, ilagay ko na itong gulong. Pero bago yon, pahiran ko muna ng kaunting grasa itong hub ng pagkakabitan ko ng gulong para pag tinanggal itong gulong, hindi naman ganun kahirap. Pag okay na mga boss, siguraduhin nyo naman na kapag inilagay nyo itong nut dito sa gulong, nahigpitan nyo yan ng maayos para sa bandang huli walang problema. After nito mga boss, check upin ko ulit yan. Ayan, kung makikita nyo, chinek up ko siya ulit. Kung meron siyang kalog, talagang sinigurado ko kasi nga hindi ko binaba ang steering rack nito, grinasahan ko lang at wala naman talaga siyang sira dito sa steering rack, ni kalog wala din. Kaya ang gagawin namin, magro-road test na kami ni customer, siya na yung humatol. Malayo-layo na tinakbo natin yung sa may dulo yun, sa may waiting shade. Dahil nga sa naka 1 kilometer na yung tinakbo namin ni customer,
Pinapatabi ko na itong sasakyan niya para mapihit namin yung manibela na nakatigil. Malaman namin kung magkakaroon pa ito ng lagutok. Doon kasi lumalabas yung ingay mga boss pag uminit na siya. Ayan, mainit na yan. Kaya konting katahimikan lang mga boss, makikinig tayo kung mayroon pa itong lagutok. Pihitin mo na manibela mo. Sige, palabasin mo para lumabas. Pilitin mo lumabas. Sige, pihit manibela. Kung meron pa siyang lalagutok. Opo. Kasi gano'n lang. Mabilis ang tagbo namin, hindi siya. Tapos pag dahan-dahan na. Oh, yan nga, dahan-dahan nga. Pag... Dug. Okay? Mano, ikaw nakakaramdam. Ako, ano lang ako. Narinig ko lang yung ingay. Sa ganitong oras siya lumalabas pag mahaba na yung tinakbo eh. Wala eh. Wala na. Wala eh. Okay na. Wala. Awa ng Diyos yan. Doktor na. Sige, tatakbo naman tayo ngayon na liliko-liko ka naman. Ganoon naman ang pag-test na gagawin natin. Ano eh? Sige. Ano tayo? Diretso lang po. Nawala na yung ingay nito mga boss, yung lumalagutok pag liliko, pag mainit na siya, ganun kasi lumalabas yung ingay. Pero ngayon ang test naman na gagawin namin yung umaandar itong sasakyan tapos pipihit, tingnan namin kung magkakaroon siya ng lagutok sa manibela. Chinecheck ko maigi itong sasakyan ni customer dahil nga sa hindi ko na ibinaba itong steering rack assembly niya. Kasi meron din nangyari sa atin noon, di ba? Yung tumatakbo tayo tapos biglang di ba? Parang narinig ko sa iyo yan eh. Sabi mo ganun at saka kuha isa pa. Sabi mo ganun, sige, pabayaan mo yung lubak. Diretso pa lang. Lumabas yun na. Di ba? Nung nalubak, lumabas yung ingay, di ba? O di, subukan mo idaan sa lubak pa rin para maganda na yung Saan ang problema nun, Ray? Nakita ko kasi ma'am talaga, una kong naging dito talaga, diagnose, talagang yung steering. Tama naman yung naging diagnose nung nung kasa eh. Tama naman. Kaya lang, hindi nyo nga sa akin binanggit yun na-diagnose na pala ito, di ba? Hindi sa akin binanggit. Kaya, mas mabuti na rin. At least kahit paano yung hatol ko, tama rin naman. Ang sagot niya sa amin, sabi niya, Sir, kapag obserbahan mo na pag lumakas, lakas ng yung tunog niya, dalhin mo na dito. Para palitan daw yung buong assembly. Papalitan niya. Lahat yan. Bakit papalitan? Ewan ko, sabing ganun eh. Tapos, steering assembly bitaw. Bakit pinion assembly, yung steering assembly, isa lang yun. Ang gagawin. Papalitan daw talaga. Oo. Pero sabi niya ganun, may kamahalan. Kasi nga, palitan, o-order pa yan. Orderin pa nila. Sabi ko, magkano po? Sabi niya, 28,000 ha? Grabe, di naman kilometer 10,000 pa lang yan. 10,000 plus. Minsan kasi hindi naman yan maiiwasan. Kasi nalulubak tayo, di ba? Na nagkakaroon ng problema pag nalulubak ka na nalulubak. Possible, siyempre naapektuhan yung steering. Yan. Pero hindi ko naman sinasabi na mahinang klase yung sasakyan. Maganda nga itong sasakyan eh. Maganda nga ito, malakas na humatak, maganda. Maganda ito. Wala akong sinasabi na yung mga nasisira na sasakyan ay madali siyang masira pag ginagawa ko. Hindi, ganun ang doon. Ang inaano ko dito, yung tutorial kung paano nyo gagawin yung sasakyan na hindi kayo mapapagastos ng malaki. Pabor sa amin yun. Diba? Sa mayari, pabor sa amin yun. Yung iba kasi ang iniisip, naninira na agad kapag ginawa mong simple yung paggawa ng sasakyan, hindi paninira. Kung pwede mo naman pasimplihin yung trabaho, bakit di mo gagawin? Parang hindi na mapagastos ng malaki yung customer, di ba? Tama naman? Tama naman yun. That's correct. Alam naman ng Diyos yung pagkukulang natin eh. Kung kailangan mo ng pera, alam niya yun. Kaya hindi mo na kailangan manlamang pa. At hindi mo rin kailangan magalit sa akin para sabihin mo yung salitang pinadali yung trabaho naninira na agad. Mali naman di ba? Hindi paninira yun. Pagsasabi lang yun ng totoo. Totoo naman, nakikita naman sa gawa. Sabi ka ng totoo, nagagalit pa. Kasi yung grasa niya kasi naubos na, di ba? Oo. Yun ang Diretso? kanan.
Nag-melt yung grasa, kaya yung gear niya tuloy, wala nang grasa. Kaya rinig mo pag niliko-liko mo yung manibela, maririnig mo talaga. Natatakot kasi ako pag may narinig lalo pag bumiyahe ka na malayo. Natatakot. Medyo galaw-galaw yung manibela para mamaya yan, ganyan-ganyanin mo pa rin para maramdaman mo. Minsan nagganyan-ganyan tayo, nag-road test, di ba? Bigla lumabas di ba? Oo. Tuloy natin dun sa kabilang sa kabilang kanto, yung solo mo yung daan para ganda. Ayan, yung palikula ganyan. Diyan naririnig yan yan. O balik mo yung manibela. O, di ba? Wala Wala na. na. Wala akong kaba kapag kami ng munta kami sa Antipolo dami. May mga paliko pa tayo dadaanan dyan. Ayan, yan. Sige, yan. O, yan. Yan. Wala na. Oo, kasi pag Pag ganyan? nasa traffic Hindi, dati light pag kami, ginaganyan-ganyan ko, di ba? Meron na agad meron na agad. pag nasa traffic light kami, Mm. ito, ginaganon niya, yan, tumatanong. Kasi yung lagutok nakakaano yun, hindi na? Nakakainis. Alita. Kung ikaw na nga mismo na may-ari ng sasakyan, hindi ka na nga makapagpalagutok dahil matanda ka na. Sabi ng traffic ako kasi. Totoo yun. Tapos yung sasakyan mo, lalagutok pa. Tsaka very pa to, bago pa to, hindi pa. Tsaka ang totoo yung 10,000 lang kami Kwan lang yun. Himas-himas lang yun Mas mo. Nahimas mo, tumino. Tumino. Galing nga, bilip ako sa'yo Hindi naman. Kaya, araw-araw sabi ko, sa asawa ko, sabi ko, tingnan mo ulit, sabi ko, mag-thesis tayo. Kanan. Sabi ko, tingnan mo ulit. Sabi ko, tuloy mo yung niya, mag-schedule tayo. Kasi ayaw ko rin nalalala. Pag ganyan kasi mga ginagawa ko, ganyan mga problema, medyo matagal talaga pag road test ko dyan Sabi ko nga awa naman ng Diyos, dami ko nang ginawang ganyan na problema. Yung tumutunog. Di ba? Yung ganyan tumutunog. Sabi ko, wala pa naman akong awa ng Diyos, wala pa naman sumablay. Ganyan lang din ang ginawa ko, isa lang. Pinaiksi ko na nga yung trabaho, dati kinakalas ko pa, di ba? Di ba napanood yung video ko? Oo, Kinalas ko talaga. Ngayon, nag-iisip ako ng paraan kung paano ko naman siya gagawin na hindi ko siya kakalasin. Kaya mas napadali yung trabaho. Ganun ako mag-isip, hindi para patagalin o kaya pahabaan yung trabaho para kumita ng malaki, hindi ganun. Diyan na tayo, liko ka na dyan para malaman natin kung meron ka pang maririnig. Ipapidal naman natin yung pag-road test dun sa kabilang side kasi dun tumunog pero mahaba na tinakbo natin naka 2 kilometer na tayo Ayan, yan, paliko yan. Ayan, ayan. Dapat gaganon yan Wala, ayan, nilaro-laro mo. Ayan, yan. Diba? Yan, dito, sa pagliko din dito. Ito yung pabalik na kami, na nag-road test kami. Naririnig namin na lumalagotok sa manibela. Anong lugar na to? Kalawaan to. Yan. Wala tayo sa last na yun, yung pinakadulo na yung doon sa pinagyutan natin, doon siya lumabas di ba? Yung umakyat. Yun. Kaya ako doon talaga gusto i-road test para sigurado na tayo na wala na talaga. Okay naman, wala namang problema sa pangilalim. Yan, nalubak tayo, di ba? Wala namang marinig. Matining. Yan. Okay. Yan, dito na yan. Yan, ganyan. Manibela mo. Yan. Yan, dito nagkaroon dito. Yan. Yan. Yan, dito mismo. Banking na tayo. Wala siya. Pino na pino. Balik na tayo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.